po sila nananakot ng ganyan, kinasuhan nila yung testigo para yung puzzle hindi mabuo. Pero para hindi na lumabas, hindi na lumantad yung mga iba pang mga testigo. Sino pa yung mga mahalagang testigo na kailangan nating hanapin? Yung bangko, saan ba winidro yan? Yung delivery yung armored van na nag-deliver nung milyon-milyong perang yan din sa yung mga driver noon, yung mga saan dinala yan, kailan kinuha, yung mga ganon. So that we're able to complete the puzzle, kailangan yung mga testimonya ng mga ito lumabas. No? So kailangan isabina nila branch manager o employee o security guard o gaya yan. Yung everyone na makakapagbigay. Pero lahat po yan may visa. Wala pong bawas yung katulad ng sinasabi ko. Very much valid ang statement ni Master Sergeant Gutesa. Good morning, Admar. Siguro yung ating mga kababayan sa falsification at saka sa perjury. Maaari nyo po bang muli maipaliwanag ang kaibahan po nito? Kasi yun nga, nababanggit na ipaliwanag nyo po kanina na ang na-falsify lang is yung pirma. And at the same time, hindi naman nagsasabi na mali-mali yung mismong kanyang sinumpang salaysay na kanyang binanggit naman. Isinapubliko naman niya ito at kanyang dinipensa nung siya po ay humarap dyan sa Senado, attorney. Kasi kung halimbawa sasabihin nila na it is a forgery. No? Ibig sabihin hindi pirma ng notaryo yung nakapirma doon sa dokumento. And therefore, forge yung pirma, hindi sa kanya. Ang sinasabi ng batas, kung sasabihin mong yan ay forgery, hindi uubrang mga presumptions ang gagamitin mo na yan falsified document dahil halimbawa, ang presumption is, ikaw nagpanotaryo Ibig sabihin, ikaw ang magbebenepisyo sa dokumentong ito and therefore, ikaw ang nagpa-forge. Ikaw ang guilty party, ikaw ang nag-forge niyan. Hindi po uubra yung ganoong klaseng presumption to establish your guilt beyond reasonable doubt na ikaw yung forger. Kailangan po ma-establish yan by clear and convincing evidence na ikaw talaga ang author ng forgery. Yon. When you falsify a statement, you falsify your ganon, yun yung falsification. Opo, yung perjury po, attorney. Perjury, yung statement ni Gutesa hindi totoo. Meron siyang sa salaysay niya na isang paragraph, dalawang paragraph doon na hindi katotohanan. So, or the whole thing is not true, then that is perjury. Ngayon, pag itong perjured document na ito ay pinresenta sa korte at nag-testify ka na yun yung testimony mo, yun naman yung false testimony. You testify falsely in a court of law. Opo. Pero bakit kaya ito na-highlights, attorney? Sabi pa nga ng mga netizen, mas nauna pang nakasuhan, na-convict sa isang kasalanan. Ito pong isang individual na nagte-testimony lang naman at dinipensahan. Bakit kaya ito na-highlights ngayon? Because gusto nilang, number one, sabi ko nga kanina, number one, it serves as a warning sa kahit kanino. Kung gusto ninyong gayahin si Gutesa, ganito ang aabuti ninyo. Yan. Para ma-discourage na yung mga gustong tumulong. Kasi, maliban doon sa mga nag-deliver, may driver pa yan Diba? Yung bumili ng mga maleta, yung maraming pwedeng tumulong sa, dyan sa statement ni Gutesa. So, kung meron pang halimbawa, kailangan may mag-corroborate sa statement ni Gutesa, kung sino man yung mag-corroborate na yon, it serves as a warning, makakasuhan ka. Gusto mo makialam dito, kakasuhan ka namin, makukulong ka pa. So, hindi po maganda yung nangyayari na
Tama po yun eh. Kung sino pa yung testigo na gustong tumulong na malaman ng katotohanan, siya pa yung naunang nakasuhan. At yung mga guilty, negligence lang ang magiging kaso at pwede pong maging state witness. Alam po ninyo, pinagloloko na tayo ng ating mga senador, na mga congressman na ating hinalal na para tumulong at niluklok natin sa pwesto para tulungan tayo para baguhin ang buhay ng mga Pilipino. Sila na po ang naglulugmok sa atin. Sila na mismo yung nangwawalang hiya sa atin. Hindi na po nahihiya yung mga tinamaan na magaling na yan eh. Opo, kumbaga hinanapan lang talaga ng butas, pero ang hindi kukubli ay kanya mismong dinipensahan ito at nanumpa siya mismo sa Senado sa kanyang mga salaysay at kanyang dinipensahan po ito, attorney. Pero sa nakikita nyo po, kasi posible pang posible pang humarap muli, no? Ang sinasabi po ni Congressman Mike Defensor, nasa kustodiya daw ng mga Marines, no? Itong si Gutesa. Sa tingin nyo po, uulitin pa rin itong issue na itatanong sa kanya kaugnay dito sa pekeng perma at hindi doon sa kanyang sinumpaang salaysay? Actually po, yung statement ni Master Sergeant Gutesa, uulitin niya pa po talaga yan in a court of law. Ano po? For example, nagkaroon na ng kaso sa ombudsman sa Sandigan Bayan, ipipresent po talaga ulit si Master Sergeant Gutesa because doon po talaga yung salaysay na yan eh. Hindi po yan talagang para doon sa nilang mga in-aid of legislation na pagdinig sa Senado at sa Kongreso. Talaga pong uulitin pa yan. Ngayon, yung pong statement niya, ulitin ko, wala pong bawas ng kahit isang hibla yung puwersa, yung lakas niyan. Ngayon, meron po, siguro po, maganda marinig muli ng taong bayan yung statement ni Master Sergeant Gutesa. Siguro po, yung mamamayan, pwedeng gumawa ng paraan para madinig muli ng taong bayan ang kanyang salaysay dahil nagpangalan siya ng 2 tao doon. Nagtataka ako, yung pinangalanan niya, hindi inaaresto, walang ginagawa, untouchable. Kailangan yun, dapat napangalanan na. Di dapat medyo meron ng sanction, may order na yung presidente, yung Pangulo, considering that the person involved is a very high-ranking official, medyo natatakot nga yung iba, hindi naman sila dapat matakot. Dapat talaga meron ng sanction, meron ng kinasuhan na, inaresto na, hinaus arrest na para hindi na makatakas, may whole departure order na, yung ganon. Alam po ninyo, katulad yan, halimbawa, yung ating NBI, dapat yung ating NBI, shielded naman yan from politics, dapat yan, matapang yan eh. Nung araw, sa Amerika, si Hoover, as director of the FBI, 7 presidente ang pinagsilbihan nun, lahat ng presidente takot sa kanya because that guy is honest, he is brave, he is doing his job. Yun ang kulang sa atin dito ngayon. Yung mga dapat na hindi dapat, kaya nga tayo may ombudsman eh. Yan yung mga reform provisions ng ating saligang batas eh, para maprotektahan yung mga taon dapat magtrabaho na hindi natatakot sa politika. Kaso lahat, tingnan nyo, nakaupong ombudsman natin ngayon, politikong-politiko eh. Bendalo. Attorney, tingin nyo po magkasing bigat lang yung mga testimonya na inilahad nitong si Orly Gutesa at dapat same yung treatment talaga kasi doon sa doon sa mga engineers kasi ito po yung pinagbasehan doon sa pagrekomendasyon na pagkakaso. Ang binanggit ng mga engineer na kahit na sinasabi nila na hindi talaga nila direktang nakausap yung mga senador, yung mga sinasabing sangkot na mga senador, binulgar lang yung pangalan na inirekomendang kasuhan. Etong si Gutesa ay meron ding pahayag, pinadescribe pa nga sa kanya para matiyak talaga na totoo yung kanya mga sinasabi kasi ang sinasabi niya, siya yung first person siya mismo yung naghahatid ng tinatawag na basura o pera
Sa tingin nyo po, magkasing bigat lang dapat ang treatment nito, nitong dalawa na ito or nitong mga naging resource person po dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Yes po, because corroborative yung statement nila sa bawat isa. Kaya kaya po sila nananakot ng ganyan, kinasuhan nila yung testigo para yung puzzle hindi mabuo. Pero para hindi na lumabas, hindi na lumantad yung mga iba pang mga testigo. Sino pa yung mga mahalagang testigo na kailangan nating hanapin? Yung bangko, saan ba winidro yan? Yung delivery yung armored van na nag-deliver nung milyon-milyong perang yan din sa yung mga driver noon, yung mga saan dinala yan, kailan kinuha, yung mga ganon. So that we're able to complete the puzzle, kailangan yung mga testimonya ng mga ito lumabas. No? So, kailangan isabina nila, branch manager, o employee, o security guard, o gaya yan. Yung everyone na makakapagbigay. Pero lahat po yan may visa. Wala pong bawas yung katulad ng sinasabi ko. Very much valid ang statement ni Master Sergeant Gutesa. Kahit na po anong gawin nila, or as long as what he is saying, ang gusto nilang i-discredit si Master Sergeant Gutesa, hanapan nila ng butas doon sa statement. Ang problema nila is yung statement ni Master Sergeant Gutesa will be backed up by 9 other Marines na kasama nilang nagde-deliver. Yon. So, kaya dinidiscourage na nila. Ngayon pa lamang sinasabi na nila na hindi valid yan. Ngayon, mga Marines yan Yung mga Marines, they have like a brotherhood na they will not abandon anyone. Talagang magtutulungan sila and they will protect each other. Yun. So, meron ng sanction. Yung mga ibang Marines yata na escort, ni-recall na So, they were already being sent away. Pero, nasa determination nila. Alam nyo kasi, si Master Sergeant Gutesa, on his own, volunteered his statement. Kasi pagka ikaw ay hindi nagsalita, kasama ka, accessory ka. Pwede sila maging accessory. Nanilbihan siya ng buong buhay niya, ng buong tapang, paglaban siya. He retired honorably just to be dishonored dahil siya naghanap buhay pa ulit pagkatapos niya mag-retired. At pagkatapos, doon masisira ang pangalan niya. Yun yung hindi uubrang mangyari na kailangan kahit tayong taong bayan, we have to recognize the fact na this man has served this country honorably and he has devoted all his life to the country and people. Pagkatapos, dito lang sa ganito, i-dishonor natin, sasabihin natin na hindi peke ang statement ni Master Sergeant Gutesa. Ang peke yung pirma daw ng notaryo, problema po nila yon. Hindi po problema ni Master Sergeant Gutesa yon. Because he can always swear again and again to his statement. Opo, doon sa kanyang mga binulgar, walang masyado atang pag-usad doon sa mga personalidad, no? In fact, ang mga balita pa nga, hanggang sa kasalukuyan, hindi pa ba matunto ng gobyerno natin saan yung isa sa mga sinasabi daw na pasimuno nitong kontrobersya na ito, itong si dating Congressman Zaldico. Yun bang hanggang sa kasalukuyan, hindi pag-uwi nitong si Zaldico, patunay ito, attorney, na siya po ay guilty, considering pati na rin yung kanyang mga bilyong-bilyong pisong halaga ng mga air assets, wala na rin pala dito sa Pilipinas po, attorney. At siguro parang since na umupo itong bagong Congress, no, ay wala 20th Congress, wala pa sa bansa itong si Congressman Zaldico, pero parang hindi ko alam kung grabe ba ang kanilang effort para matunton na ito po, attorney. Alam mo yung tingin ko dyan, no, napakabagal kasi ng reaction ng government. No? Meron silang mga investigasyon sa Senado. Meron pa silang ICI na fact-finding lang naman.
na pagkatapos nila ng fact-finding nila, isasubmit nila sa ombudsman, yung ombudsman mag-iimbestiga ulit. Lahat po ito pressable lahat ito dribble. So that yung mga guilty party are able to hide the money. Yan si Saldico, for example, lahat ng bansang pinuntahan niyan, dapat hanapin natin kung saan siya nag-iwan ng pera niya doon Kung saan siya nagdepositong bangko para itago niya yung perang ninakaw niya. Yun po yung hindi natin tingnan nyo napakadaling ano tawag dito, yung passport bawiin mo para matigil na siya sa isang bansa at hindi na siya maglilipat-lipat sa kung saan-saan. Binawian ba nila ng passport si Saldico? Hindi. In that sense, bakit hinahayaan natin na ilabas na raw yata yung mga ibang air assets, it's already in this and that country. Yan. Akala ba ninyo makukuha natin basta-basta yun na nandun sa ibang bansa? Hindi naman katulad yan ang pagbigay natin ng tao sa ibang bansa sa mga banyaga. Tayo nga, hindi ba hinihingi sa atin, binigay natin tao pa, hindi air asset. So, yung mga ganyan, napakabagal. Kaya sabi ko, Mr. President, bakit wala kayong order? Kayo lang naman ang uubray kahit wala pang kaso. Arrest this guy, arrest that guy, hold this guy, hold that guy. Para hindi na freeze everything. Lahat ng property niyan, puntahan niyo yung mga bahay niyan, pa-issuehan mo na lang ng Hanapin niyo yung mga pera para mabawi natin. Yung mga babawi natin siguro yung nandun sa mga kontraktor, yung nandun sa mga taga DPWH. Pero yun sa mga congressman, malaki rin po yun, marami din yun. Bakit hindi walang effort para bawiin? Opo. Attorney, kahapon din yung ICI o itong Independent Commission for Infrastructure ay nagrekomenda na. Finally, may mga opisyal na pong pinakakasuhan itong ICI sa Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong kriminal at administratibo. Tulad na lamang nitong kabilang po dito sila dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, dating Ako Bicol Representative Zaldico, COA Commissioner Mario Lipana at dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy. Ano po bang masasabi po ninyo dito? Okay naman po yun. Pero ang sa akin po, bakit hindi pa tayo nakakarating doon hanggang sa ngayon, hindi pa tayo nakakarating doon sa pinangalanan na yan pinangalanan na si Romualdez si dating speaker, pinangalanan na yan, bakit hindi kasama? Nakausap na nila, bakit gagawin pang state witness? Bakit hindi kasama na kakasuhan si Speaker Romualdez? Bakit hindi doon na lang siya mag-clear ng pangalan niya sa ombudsman sa Sandigan Bayan? Hindi yung dyan sa ICI. Hindi naman criminal court yung ICI to clear a person. Pag na-involve ka, dapat isama ka. Dapat nandun ka. Doon ka magpaliwanag sa korte. Opo. At lang po yan Sabi ko nga po sa inyo, pang-dribble, pang-linis, parang washing machine yan Yan nila lilinisin, hindi po tama yan. Pero itong mga kasong kakaharapin po ng mga nabanggit na mga pangalan, mga kasong direct o indirect bribery, corruption at plunder, ito yung mga hindi bailable. Tama ho ba, attorney? Hindi bailable yung plunder, yes. Opo. Ano kayang possible magiging susunod na senaryo po niyaan, attorney? Possible ba maglalabas ng warrant of arrest at kulong, ikukulong itong mga nabanggit na mga pangalan na inirekomenda po ng ICI? Yun nga po ang sinasabi ko recommendation lamang nila, wala rin naman silang power. Marami pong kulang sa ICI na wala silang kapangyarihan talaga para magawa yung dapat nilang gawin kung sila man ay wala po yan kahit contempt power, walang kapangyarihan mag-contempt yung ICI so ngayon ang nakakapag-issue lang po ng warrant of arrest ay yung hukuman nasa sa hukuman po kung kailangan pa nilang dalahin yan sa hukuman para mag-issue ng warrant of arrest sa ating korte. Opo, attorney. May due process pa po ba na mangyayari po dito para sa mga nabanggit na mga inaakusahan na kabilang o dawit di umano sa korupsyon sa mga flood control projects? Definitely po. Yes po.
Hindi pwedeng walang due process. At yan nga po yung sinasabi ko. Pagkatapos sa Senado, pagkatapos sa ICI, pagdating yan sa Ombudsman, they will still also have to perform to do their own investigation because bago po sila makapag-file ng kaso, kailangan po meron silang personal knowledge. And they acquire that by talking to the witnesses, by calling the witnesses and examining the witnesses. Kaya dribble po lahat ito eh. Lahat po ito panluloko sa tao. Kasi nung araw, pagka umabot ka na 2-3 linggong pinag-uusapan niya, patatahimikin nila, magkikreate sila ng ibang distraction para yung focus ng tao doon na mapunta, hindi na dito sa mga kasong ito. Kaya dapat po, tuloy-tuloy, huwag tayong titigil, bantayan natin ito dahil ito po ay ninakaw, hindi lamang sa kaban ng bayan, kundi sa kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo. Alam po ninyo, we have been living in a corrupted world. Kaya po ang mga kalsada natin ay pangit, substandard, because nung araw po tayo ninanakawan ng mga walang hiyang yan. Kaya po tayo laging binabaha dahil yung pong mga binoboto natin na mga taga-political dynasty, matagal na tayong ninanakawan, binibili lang ang boto natin pagkatapos nanakawin na nila ang pera natin at hindi na nila tayo titignan. Kaya po pangit ang buhay natin. Kaya po tayo ganito. Makita nyo na lang kahit sa kalye, sa kalsada, wala tayong disiplina. Kasi yung mga opisyal ng ating gobyerno hindi ginagawa ang trabaho nila. Yung discipline, yung pangit na road courtesy, yung mga ganyan, lahat po yan makikita ninyo. Puro pagnanakaw, lahat ng ahensya. Security guard nga po, damay na ngayon. May mga security guard nga, ang yayaman eh. Opo. We have to arrest this. Kailangan po nating baguhin talaga. And yung if we want changes, we need to have a change from top to bottom. Even the form of government, we have to change it. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Mabuhay po kayo.